So iti-background na rin ito and review iti previous lessons tayo. Pagkunan na iti statement in John chapter 6. The number of disciples was multiplied. So ibig sabihin yan kung bakit dumami yung mga disciples, kasi marami pong sumampalataya. At bakit may mga sumampalataya? Kasi po, mayroon pong mga nag-share sa kanila ng gospel. So, hindi po magkakaroon ng disciples o mga disipulo kung wala pong soul winning. So, kaya po tayo nag-share ng gospel sa mga kaibigan, mga katrabaho, mga kaklase, mga kakilala at mga taong ating pong nakakasalamuha. Kasi gusto natin ibahagi sa kanila ang pinakamagandang pagpapala na sana'y matamo ng bawat tao dito sa balat ng lupa. At walang iba kundi ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Dito sa pag-join, pagiging membro ng isang church, o kaya paggawa ng mabubuting bagay kung paano tayo naliligtas, ito po sa pamamagitan lang ng pananampalataya at paghingi ng kapatawaran sa Diyos na may kapal, that we put our faith and trust upon His Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. So kung titingnan natin dito, dumarami po sila at nagkaroon ng murmurings, nagkaroon po ng problema. Itong murmurings ay sabi ng mga Hellenist Jews, o napag-aralan na natin ito last meeting, sabi dito, Grecians eh. These are not Greek believers. These are Jewish believers that came from exile. Because their widows were neglected in the daily ministration. So, pag neglected po sila, ibig sabihin yan, hindi nagiging parehas, hindi nagiging patas. Yung ibinibigay na tulong o kaya anong tawag doon? Ayuda, para maintindihan natin. Sa mga widows, alam natin yung widows, ito po yung mga nanay na wala na silang mga asawa sa buhay. Kasi hindi pwedeng maging widow yung dalaga. Amen. Amen. So, dapat amuyo data na kayo mayang people, dahil sa lutsunan naman ang kada kayo. So, iti widow kat nasawaan nga natay kay asawa na nga lalaki. So, describe ko kada kayo, we have defined last meeting na pag lalaki ay widower sa English at pag babae ay widow. Kung sa salitang Tagalog, sila po ay paano, di ba? Ano bang Tagalog ng widow? Ha? Baak? Baak? Baak, di awan asawa na. Balo din asawaan ng may maysanan. Okay? Namhan nga balo din na kisina. Divorce, itawag na diyan. Masapol nga amuyo na dito ila, tatlo amuyo nga mang-classify, wanya itikas tayo nga i-apply iti Biblia when you share God's Word. Because the widows were neglected in the daily ministration. So, ibig sabihin dito, meron pong ministry yung early church to attend to the needs of the widows. At nakikita po nila na hindi po patas na yung mga widows na galing doon sa Greece na bumalik sa Jerusalem, ang ibinibigay na tulong sa kanila ay napakaliit kumpara sa mga widows na naninirahan sa Jerusalem. So ito ay naging problema kaya nagkaroon ng murmuring. Okay? So iba sa atin kasi yung murmuring ay hindi po patungkol ito sa mga ayuda. Ang murmuring na nangyayari sa church ay kung may commitment, may murmuring. Kung may
puntahan tayong malayong lugar, may murmuring, kung may ministry tayong bubuuin o ipapatayo, may nagmumurmur na naman because ang gusto ng iba ay kontento na sila. Awalan ti improvement, iti kayat da, iti biyak da. Kung sa bali jay murmuring jay Biblia ka, kunana dito, medyohan na parehas. So nagreklamo po sila. At sabi dito sa verse 12, the 12 called the multitude of the disciples unto them. So makikita natin dito, dumag kayo dito, yan kayo matumain istorya. Nga dyan mga idadaulo, kadag ito'y da nga early church. Kadag ito'y da 12 apostles. O itong tinawag ng Panginoong Kristo. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them. So ang tinawag nila ay hindi po yung mga spectator, hindi po yung mga unbelievers, kundi po yung mga disciples. Pag sinabi natin disciples, ito po ang natuturuan sa salita ng Diyos. Amen. Membro na po sila ng family of God. At sabi nila, it is not reason that we should leave the Word of God and serve tables. So kung babasahin natin ito, parang nagrarason sila, pero ang sinasabi rito, hindi naman pwedeng lahat ng ministry ay kami ang gumagalaw o kami ang nagtatrabaho. Because nagsisimula yung church at ang ginagawa ng mga 12 apostles na ito ay nakakonsentrate sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagbabahagi nito. Pagkatapos, andito na itong problema at sinabi nila, daily ito araw-araw ito. Kaya sabi nila, kailangan mayroong iba na gagawa dito. Kasi mahirap naman na gagawin namin lahat. So, ito kung punata yung godly or scriptural management. At kunana dyan verse 3, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report. So 7 lalaki na maganda yung kanilang testimony. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, napakalaga ng testimony. Hindi pwedeng kasi matalino ka, kasi mayaman ka, kasi ano pa, mataas ang pinag-aaralan mo kasi abogado ka o doktor ka, mas pinapaboran ka ng church. Though in some other churches, ginagawa yan, pero kung titingnan natin sa Bible, it's not so. Ang hinahanap dito ay honest report. Hindi po yung highly influential, hindi po. Hindi po yung mayaman, hindi po yung mapera, at hindi po yung mataas yung pinag-aralan, but it is of honest report. At sana, kasti nga kanayon iti kastayo maagpili iti kadwayo wino partner you in life or gagayem you. Saan kayo makibarkada iti tattao nga agbaling nga bad influence kada kayo. Uwe man ibaga-bagak beto no. Sa bali lata iti taray iti panunot nang nangruna dagiti da nga yangki. But we have made already our prayer and agreement yesterday. At sana ay huwag na nyo nung ulitin yung mga kalukuhan ninyo. Gusto ko madiyayon because we are now starting a new day, a new month, and let us do it right. Amen. So dito ikot ko na whom we may appoint over this business. Pag nababasa niyo yung business, ang palagi naisip natin ay pagkakakitaan. Pero ang business po ay isang ministry. Ang ibig sabihin niya is whom we may appoint over this ministry. Ito ang ibig sabihin niyan. Kaya pag may narinig kayong business, huwag ka agad profit yung napapakinggan niyo. Kasi kung titingnan natin ito, this is not about profit, this is about paggagastusan yan. Panagtulong distribution of goods Intindihan natin?
But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. So napakalaga para sa mga leaders na ito na yung kanilang araw-araw na ginagawa yung panalangin ay hindi dapat haan ka dapat nga may sakripisyo. Oy, dungag kayo. May iso da ito iti kaya tayo nga mapasamak nito yung simbahan na jay prayer life o continuous and consistent kuma. Saan nga dapat nga may sakripisyo gaputa at dati anak mo ng kasasikasuan. Prayer life must always be there. Amen. Apay no, umuyo ka din no, apay nga kanya kan tayo mamasango iti prayer life tayo because nalalaw tayo nga naturong. Nalalaw ka nga naturong kan nga gaputa nagbasbasa ka iti Bible mo. Gaputa nagsilsilpon ka. Nagbuy-buya ka ti TV. We know. Nagmulmulagat ka lang. Medyo diyan ti delikado diyan. Mulmulmulagat nga. When we mismanage our time, may sakripisyo dagada ka-importantiyan. Anya data, it's your prayer time. It's your devotion. At sabi ng mga leaders dito, continually to prayer and to the ministry of the word. Yung paglago ng aming kaalaman sa pag-aaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito ang main. Ito ang main nila. At habang lumalago sila in numbers, dumarami yung tinatawag nating ministry or business. So sabi dito, in the same place, the whole multitude. So sabay kumatan tayo makita dito yung ano, ada itibanag nga madesisyunan which is in line with God's word kat ma-please kuma iti tao. Hanga jay damurda nga nagmurmur. Kat nagpili da, kat nainaganan da gitoy. Stephen. Na isang sangayan ni Stephen among the seven. He was a man full of faith. Punong-puno ng pananampalataya. Hindi ibig sabihin niya na kumpleto yung kanyang pananampalataya, but punong-puno ng pananampalataya niya. Naintindihan niya? Kasi nga, very uso sa atin na yung pag naligtas ka, tama na yun, hindi po. Kaligtasan is just the beginning. It is just the start. But as you move on in your Christian life, dapat yung pananampalataya mo ay napupuno. Nagiging full. And every day, wala pong napo-perfect yung kanyang pananampalataya. We need to grow, improve each day in our lives. At kung titignan natin yung testimony ni Stephen, ito po siya. Buo ang kanyang pananampalataya. Ibig sabihin yan, kung ikumpara mo sa iba, ito ang matindi. Sino sa inyo ang nasubukang mag-order ng pizza pagkatapos kulang? Kayo nga mahilig nga ipa-slice de pizza, ano nga mo nga dahil nagbalid ito yung viral ini. Ito yung pizza, kapunta kaya puti na slice, salud ka, or yung kunada dyan nga yung tawag na diyan. Social ka, social. Ano nga kaya nga, slice ta, suka pa yun, arami yun na, dagay na, may restaurant. Ano ka din nga ang mga, dahil ito nagbawasan na dito. Pagdagdagan na dito, bukulatan mo, naikat na ito. So kada tayo, mag-order tayo ng pizza, kahit tayo mag-buo, right? Because ibinayagan tayo pag buo. Sila jay barakada na kanyang iti gospel and self-confessed na believer na nagasawa. So anda nga mapapanan di may isang restaurant di bagyo tayo di agorder da. Mas daw da kay anak da nga inaudi kay kayat na dayta kat jelo po nanganti may sa birbiro ko na di may sa kat awam.
pinatagtag day. So kahit na nga sa una, habang nagtagtagtag, dagito da day kutsin, minukwa, ipapahigit na day daduma, because samumot nga bilbilangan eh. Yung bidya nga gundamay, nabisto da, apay ayan, nagre-read anak na, pambira, isa lang yung kinain ko, asan yung isa? Sino kumain sa inyo? Sabi niya sa kanyang tatay at sa kanyang mga kapatid, pero walang kumuha sa kanila. So ayaw nating malugi, gusto natin yung buo, di ba? At ito ngayon ang larawan ng pananampalataya ni Stephen. Buo ang kanyang pananampalataya. Walang kulang. At sana ganyan ang ating aspirations. In verse 6, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. So nagkaroon sila ng ano ito? Promotion. Kumbaga, meron silang gagawin, delegation. Or what we call appointing them to be in charge of such business. Ano yun? Distribution para sa mga widows. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied. So kung titingnan nyo, makinig kayo rito, church. Kita nyo kanila ito. In verse 1, multiplying. In verse 7, multiply. If everything is done in order, there is nowhere to go but to go up. Naintindihan ninyo? Mata kayo mayang people eh. If you know how to manage your time, walang mangyayari sa buhay mo kundi aangat yan. Kung nag-i-study ka, hindi mo problema na babagsak ka. At higit sa lahat, kung faithful ka, walang halong kalukuhan ng buhay mo, magmamature ka. Magiging kaaya-aya ang pananampalataya mo at higit sa lahat yung testimony mo. Ay palagi akong na-high blood. Uminit ang ulo ko sa mga membro kasi wala kayong inatupag kundi silpo. Ipati nga kasambahay ko. Buong maghapon, nagsisilpon. Akala mo naman, kumikita sila sa kasisilpon niya, hindi naman. Gusto mo nagiti dahil tipanbanag na liklikan tayo because it destroys our testimony. It affects your behavior, lalong-lalo na kayo mga estudyante. At kayo rin mga magulang. Ibis na dati trabaho, man mo nga matrabaho, apay-aya. Inuubos mo yung oras mo sa kasisilpon. Hindi ka naman vlogger. Para kikita ka. O kahit man. So nakita nyo dito gagawin, we must manage our time. We destroy our own testimony. At makikita natin dito, nasabi doon sa verse 7, increased or multiplied in Jerusalem greatly. O, meron pang adjective dyan na yung multiplication nila ay greatly. Alam niyo ba yung pagkakaiba ng walang greatly? Ibig sabihin yan may quality. Yung pagdami ng mga disciples ay may quality. Kasi meron pong mga churches na dumarami sila pero hindi sila nagtatagal. Intindihan ninyo? Marami napupuno yung church, pero napupuno sila sa anong bagay? Kasi mayroong mga ipinamimigay. Sabi nga nung nakapunta sa Amerika, ang kinukonformiter aramido, mapay natin yaman na data. Mapandag awis, agnak on doors. At mayroon silang mga leaflets. At yung very prominent sa leaflets na yan ay may nakadrawing na Big Mac. Amo yung Big Mac? Yung kataktalan nga, isi-serve iti McDo nga burger. So dito iti offer da, at iti free nga Big Mac da. Numapan dya dya gimugan, isong adot ti mapan magigimo. And they fill up their churches with this kind of people
that they go to church because of the Big Mac, but not because of the big Christ. Amen? So ito ay hindi po greatly. Maaaring napupuno yung church kasi ganun nga. Nasubukan ko mag-attend ng church diyan sa Baguio eh. Kaya hindi ako naniniwala sa ministry na yun. Though, karamihan sa mga kakilala niyong pastor, nag-a-attend sila, but I know their background. Yung promotion nila, kaya palagi punong-puno. It is the fastest growing church in Baguio City before. And I was invited as their speaker. And when I go there, they are promoting that they had a breakfast. Kaya marami. Pumupunta doon para kumain lang sa umaga. Anong ino-offer nilang pagkain? Actually, nung binuksan ko, pambira sutangkong sa kasayote. Sa kakapiranggot na kanin. Yun ang promotions nila. Puno yung church. Pero yung preaching nila, yung binigyan nila sa akin, wala pang 30 minutes na preaching time. So, anong nangyari sa church na yun? Muntik nang masira. Actually, sira nang eh. Pero marami pa rin nag-attend. Bakit? May pera eh. Maraming bumuto ang mga pastor kasi may binibigay sa kanila. Nag-judge sila sa conference kasi binibigyan ng pera may pag-uwi. May mga groceries. At kung believer ka at alam mo yung Biblia mo, makikita mo ito. And you will define what is a godly ministry and what is not. What is growth and what is not. At sana hindi maging ganito yung church natin because we should never be. Amen. Amen. We need to become knowledgeable na sinasabi dito. Yung challenge sa mga men dito, it is in prayer and learning scripture. Haan nga dyan, kabyunong aming nga bantay. Winong minasong aming nga balito. Haan nga dyan. It is learning and knowing the scripture. That is the priority of each and every man of the church. Bakit po? Kasi ito ay panghabang buhay. Ipag-gardinyo, da kayo na gardinero dito eh. You're only good when you're strong. But our strength fades. So with your work and in your mind. Pero yung kahalagaan sa salita ng Diyos, hindi po. So, ang sapay ko mata, makita tayo, priority tayo kakabisa. And in verse 8 to 15, nakita natin dito, na itong si Stephen, isa rin siyang preacher, hindi ibig sabihin na hindi siya nagpipreach. Amen? He has a very good testimony. He was respected by the multitudes. Kaya nga siya ay napili. And he was a great preacher. Kasi sabi dito, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. That even miracles he can perform. How I wish, darating yung panahon na mayroong mga membro dito that can perform miracles. Pero ibang milagro yung pinagagawa ng mga young people natin. Milagro ng kasamaan. Milagro sa kasalanan ang pinagagawa nilang mga young people kayo. Wala kang sakit, pero sinasabi mong may sakit ka. Meron kang paa, pero sinasabi mo wala kasing sasakyan. Dami nating mga rason ba? Sapay ko magagayin kung sa makita tayo dito because the rest, we are going to learn more about Stephen because he is the first Christian martyr. We're going to ponder upon that in chapter 7. Pero titingnan natin dito, there arose a servant of the synagogue which is called the synagogue of the Libertines and the Cyrenians and the Alexandrians and of them Cilicia and Asia disputing with Stephen. Alam niyo ba, habang sinasabi mo ang totoong Biblia, habang ipipreach mo Diyos, kung masasaw niya po Diyos, ado ititatao nga mang-question ka, and most kada kita tatao nga mang-question ka, jay inmununag ka nakangkanag ti sasaw niya po. It's not that believers, but they were members of the synagogues. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Ito sinasabi ko sa inyo. Kung manatili ang good testimony sa iyo, and you divulge yourself
devote yourself in prayer and reading the Word of God and studying and involve yourself in the preaching and in the ministry, wala pong makakasira sa buhay natin. At anong ginawa ng mga taong ito? Kasi they cannot refute what Stephen had been preaching. They were not able to resist the wisdom in the Spirit by which he spake. And they suborned men which said, we have heard him speak blasphemous words. So gagawin sila ng false accusations. At marami pong ganyan sa church ngayon. Kasi habang naibabahagi sa iyo ang katotohanan, ikaw ay nasasaktan. Sa kadahilanan ayaw mong magbago, gumagawa ka ng false assumptions at false accusations. Nanggaling naman ako sa ganito, naligtas naman ako, yung mga pastor namin, hindi naman namin sinasabi ito sa amin, pero bakit ngayon, ang dami na nating ministry, ang dami na nating commitment, dapat na nating ma-involve sa mga ganito. Alam niyo ba, ganyan ang nangyayari sa church natin. Imbis na tingnan natin yung ating sarili para maging useful, tinitingnan natin para maging excuse. Mag-excuse tayo sa mga bagay-bagay na dapat sana ay maging pagpapala sa buhay natin. And the rest of the story, they said of false witnesses which said, this man ceases not to speak blasphemy. So yan, sinasabi ng blasphemous yung mga salitang lumabas sa kanyang mga bibig. Ating pong pag-aaral ngayon kung sino itong si Stephen. At ano ba yung mga tiga-synagogue? Paulit-ulit na makikita natin ito in the whole book of Acts. Pero sana po'y maintindihan natin kung ano po ang mga ito. So ngayon we have here a lesson that we're going to conclude. Chapter 6 and we will proceed with chapter 7. So bago po tayo i-conclude ito, nakwento na natin, alam na natin kung ano yung laman ng chapter 6. Kung ititingnan natin yung mga ibang bagay-bagay na dapat nating malaman. So makinig po kayong maigi. So meron pong two major religious group in the New Testament, especially during the time of the Lord Jesus Christ. Ang isa dyan ay ang synagogue at ang pangalawa ay ang templo. Amen. Ang synagogue ang kanilang worship place, pero ang tawag sa kanilang grupo ay Pharisees. Mababasa natin yan from the Gospels all throughout hanggang sa last book. Andyan po sila. Kaya tingnan po natin ngayon kung ang synagogue na nagkukumpol-kumpol at nagkakaroon sila ng pagsamba sa mga synagogue. Alam niyo ba yung synagogue? Parang house worship. Makinig kayo dito. Kasi maraming hindi naniniwala sa church. At sinasabi nila na wala daw church building. Hindi natin kailangan yung church building. Tularan natin yung mga gimgimong ijay New Testament that they have their synagogue. Sabihin ko sa'yo na yung synagogue na yan, it was never ordained by God. The first church is not called synagogue in Jerusalem. Neither it is the church temple in Jerusalem, but it is called the Jerusalem Church. Amen. Because in actuality, the word church are the people. Tao po sila. At makikita natin sa kwento and information that we have in the Bible na itong mga disciples, they are the church. Sila po yung naligtas sa pamamagitan ng gospel, and yung kanilang soul winning ministry, yung kanilang teaching ministry, they go to the temple and they go to the synagogue. Naintindihan natin? Basahin nyo.
They did not go to the synagogue to worship. They did not go to the temple to worship. They go there to share the word of God. At sana po makita natin yung talagang ibig sabihin ng ministry dito. Kasi marami ang hindi naniniwala kahit pag may commitment, let us sit up and put up things like this. Hindi natin ginagawa. We need to have our own place to worship together as one family. Kaya yan ang kailangan ng church. Amen. Hello. Kano tayo mo nagkaroon ti church? Tagtalang mo. Nagkaroon tayo ti church building. I want the church building tayo for how many years? Almost 30 years. Wala tayong church building for almost 30 years. Palipat-lipat tayo sa mga lugar hanggang pumunta tayo dito. O anong gusto nyo? Palipat-lipat ulit tayo mga believers without permanent address? Yun ba ang gusto nyo? Hindi po. Alam, meron po tayong common place to worship God. At pumupunta tayo sa mga bahay-bahay, sa mga schools, to share the word of God. Ito yung ministry natin. At sana makita nyo ito sa buong picture. So that you will never question and never murmur. Kasi sa bawat murmuring natin, hindi nyo ba alam na mayroon pong kaakibat dyan na kaparusahan sa Panginoon. We hate to hear the word kaparusahan or curse, but that's the reality. That's the Bible. Pero ayaw natin tanggapin yan kasi ang nakikita natin sa buhay natin, ako, basta alam ko, faithful ako. Faithful ka pero in and off. Nandito ka ngayon, bukas makalawa, wala ka na naman. Nandito ka lang pag gusto mo. And you call yourself faithful. Let me remind you, na yung faithfulness ay makikita natin sa bahay ng mga disciples, sa buhay ng mga disciples, sa mga apostles, at higit sa lahat sa buhay ni Stephen, which is a classic example dito. So yung pangalawa dyan ay templo at ang leader nila ay mga Sadducees. Kung ang namumuno rito ay mga Hudyo from the tribe of Judah, mainly, kasi Judah eh. Ito naman ay from the tribe of Levi. Kaya they are led by the high priest. Amen. Oh. So kung nakala kayo, ngay tinagapuan iti synagogue, good product iti Babylon. Nagitid ang na-exile, kaya nagdayaw kiniya po Diyos. Handamot nagdayaw iti templo iti Babylonians. So awit na nata dyan, pamati da na napan ijay Babylon, ng kaya da nga i-preserve kumadiyan nga identity da, that's why they set up what we call synagogue worship. Oh. So itong synagogue worship, they cannot perform sacrifice, they cannot perform atonement, because this can only be performed ijay templo. Amen. So anya nga kararamitan dyan, jay synagogue na dito'y, pilpiliton da nagdayaw kiniya po Diyos, awan iti high priest da, but they have what we call teachers. At yung mga teachers nila, sila po ay, anong ginagamit nila? Yung oral traditions, oral Torah, oral traditions. Diyan ang nangaganda lang, iso na ito idubdubli na. So imagine, for so many centuries that they have been in exile, na-keep na natala perfect. Diyan ang naganda, diyan Jerusalem before they were exiled.
So gagawin ni Kabsat, mga pa ngayon magbagat natin because that's the situation. The whole church in the whole world had already been following. There's only one place for worship, for ritual and sacrifice ordained by God. Saan pong lugar yan? It is the temple in Jerusalem. So hindi sila makaperform ng atonement sa kanilang mga kasalanan. Naintindihan natin? Hindi sila makapag-offer ng mga sacrifices. Kaya sinasabi ko sa inyo, they gather there every week to present their atonement. Ito yung nakita natin sa Old Testament, di po ba? Pag may kaya ka, baka ang dadalhin mo. Pag average ka, kardero ang dadalhin mo. Pero pag may kambing ka, pwede rin. Pero pag walang-wala ka at mahirap ka, kalapati ang dadalhin mo kasi libre yung kalapati. Kaya walang rason yung tao na sasabihin niya, hindi ako pwedeng magkaroon ng atonement o kaya hindi ako pwedeng magsakripisyo kasi pulubi ako. No, it becomes a part of their life to go in there one day every week to atone for their sins. Kasi alam nila na nagkakasala sila every day and they need to be atoned. That's the principle we had in the Old Testament. Alam niyo ba kung kinuha natin dito sa New Testament? Napakatindi. Wala tayong problema. Lahat ng tao punong-puno yung simbahan sana. Di ba? Kasi nare-realize natin na makasalanan tayo and we need to go to church. Supposedly to atone for our sins. But by God's grace, Christ had already performed that in the cross of Calvary. The only way to do, for us to do, is to go to church. Why? To worship, and to praise, and to serve the one who atoned for our sins. Pero hindi natin ginagawa. Pagkatapos sinasabi natin, faithful tayo. Anong klaseng faithfulness mo? In Babylon, Jews found alternative ways to meet and worship. So since the Jews could not atone or purify, they created traditions to solve the problem. In that tradition is what we call synagogue. Yan ang product ngayon. Bakit? Kasi wala tayong mababasang synagogue sa Old Testament. Basahin nyo kung meron kayo mahanap dyan na synagogue. It's only in the New Testament. Pero hindi ibig sabihin yan na yung synagogue ay nagsimula lang nung kapanahunan ni Kristo. No, it's not. It started way back nung sila'y ma-exile. Amen? Kinig kayo dito. Babalik tayo sa Biblia. Ay sasabihin ko sa inyo. Balik-balik na rin naman ang Old and New Testament. Kung alam mo yung prinsipyo behind these things, at alam niyo yung mga istorya dyan, you will be reminded. Who prophesied that these people will be allowed to go back to Jerusalem after 7 years? Sino ang nag-prophesy dyan? O yung people, sino? O yung people. Sino yung prophet na nag-prophesy? He is called the weeping prophet. Young people ladies, young people men. Ang kayo maagan answer. Agi kayo answer, no, sa sudot tinawunag na sumbat kada kayo, hindi mo masumbatan. I want the young people to answer. Sino? O kita nang mong gamin eh. Si Jeremiah. Pinurpisay na yun at hinihintay niya pero hindi niya naabutan. Kitaan yung lagi ng mga prophets. They're deeply motivated by God's word, yet in their faithfulness, though they have not seen the result of what they have told to these people, what they have preached to these people, hindi sila nagpakislay. Tayo gusto nating makita bago tayo sumunod. Isong ako na kada kayo, nagadoon iti pamating ako na tayo maustumong saan maustumong pamati.
Kahit mo nga makita pa yun, niya timpyarno, tatlo agutan ka, no. Kahit mo nga makita, niya itsura ti langit, tatlo mamati ka, no, that is not. Because nobody can describe it, heaven and hell. Only the Word of God can describe it. But no human mind can fathom or fully comprehend the appearance, the beauty of heaven, or the ugliness in the sufferings in hell. Wala pong isip ng tao na makapag-describe yan. Naintindihan natin? Kailangan lang natin ay sumampalataya at manampalataya. So after 70 years, di ba natalo yung Babylon? Sa world history yan. Natalo po sila at ang tumalo sa kanila ay Persia. Persia ngayon ay Iran. And they have declared war. And actually, World War III is just around the corner. Pero tayo, unfaithful pa rin tayo. Wala na tayong takot sa Diyos. Wala na tayong respeto. Wala nang halaga yung ministry sa atin. Patuloy pa rin tayo sa pagpapayaman. Patuloy pa rin tayo sa mga hikain natin hindi na nakikita that the signs of the coming of the Lord Jesus Christ is just around the corner. Alam nyo kung malapit lang ito, binumba na tayo, binumba ng Pilipinas. Hindi ko lang alam kung maabot ito ng missile ng Iran. Kasi lahat ng may US bases, binubumba yan. Kaya yung 5 bansa, Bahrain, UAE, Kuwait, dalawa pa eh. Na sila binumba, at ang nakadming ata dyan, Bahrain na tayo, describe na dyan, building na yan, dapat kaslakan, ginun. Agad dyan, binumba ata dyan, US base, ito ba niya? Missile dia, nga bumba lang at nagubumba, kaya kung tayo mabumba, kaya bumba di hapon, no? It's much more stronger than that. Pag sumabog dito sa mangkaya ng isang missile lang, walang matitira sa atin dito. Naintindihan ninyo? At kung meron ng mabubuhay, siya na ay isang sulbi dahilan sa radiation. Pero wala tayong takot. Parang kwento ang sinasabi no, pero ito'y katotohanan. Cyrus the Persian freed the Jews. Dito nagkaroon siya ng decree at lahat ng pinupulsay ni Jeremiah nangyari. Hindi niya nakita, pero nangyari after 70 years na nagkaroon ng decree itong si Cyrus at sabi niya, oh, pwede kayong bumalik doon sa inyong mga bayan at magpatayo kayo ng mga simbahan at mga templo at manalangin kayo sa Diyos at ipanalangin niyo ako. Yun ang sabi ni Cyrus. Napakaganda. Gusto ni Cyrus na siya ipanalangin ng mga bawat religious na tao na nasasapukan ng kanyang imperyo. At ang mga Hudyo ay nabigyan ng pagkakataon na bumalik. Pero ano ba yung bumalik? Only 5% because the 95% opted to remain. Why? Because they already have started a good life in the promised land or outside the promised land. Maganda na yung kanilang buhay, may mga negosyo na sila, pinagpapala na yung kanilang pamilya. Imagine, nandun ka sa capital city of the world, that is Babylon. Naintindihan niya? Lahat ng mga advance, lahat ng mga matatalino, lahat ng mga mayayaman, lahat ng business, andoon sa Babylon. Pagkatapos gusto mo pang umalis at bumalik ka doon sa probinsya, yung lugar na iniwanan ng isang nakakakilabot na digmaan. Gusto mo pa pang bumalik? Do you understand what I'm saying? Kaya itong 95% na ito, ayaw nila. Bakit? Anong babalikan natin doon? Pambira. Sirang-sira na yun. Di ba? Dito tayo na maraming pamumuhay, kaya maraming nag-abroad at nakakalimutan nila yung Pilipinas nila at higit sa lahat nakakalimutan nila yung church nila. Nakapasok lang sa magandang church, nakapasok lang sa mga carpeted, CR niya, carpeted. Pumupunta rito, takip-takip yung mga mukha, bakit nababahuan sila sa atin. I'm telling you this because it is happening. Anong nangyari?
nangyari? Itong 95%, ayaw nilang bumalik. Pero yung nabalitaan nila, yung mga milagro na ginawa ni Jesucristo, at higit sa lahat nung siya ay muling nabuhay, sabi nila ito na yung Bisaya. At sila po ay bumabalik ngayon sa Jerusalem. Imagine sa lahat ng kanilang mga doktrina, mali-maliban yung mga kanilang doktrina, pero meron silang isang tama. Ano yun? Na darating yung Bisaya at siya'y muling mabubuhay. The very reason why they opted to return, kaya dumami nga, sabi na. Ito, dinidescribe natin sa Book of Acts. Naintindihan niyo yung lesson natin? At kung babalikan natin ito, yung kukundi na sinimulan ni Zerubbabel, di ba? Sinabi ko sa inyo, dumulog kayo, tagas-pul story na ito. Zerubbabel was a prince. At siya bumalik, kasama niya yung mga prinsipe. At nung sila bumalik sa Israel, ang kanilang ginawa, yung kanilang mga bahay, yung kanilang inuna, yung mga lupa nila, binakuran nila. Pinaganda nila yung kanilang bahay. Kaya nga umiyak yung mga propeta. Ano sabi ng mga propeta? Yung templo ng Panginoon, hindi nyo napatayo, pero ang bahay nyo napaganda ninyo. At ganyan ang mga Kristiyano ngayon. Ang gaganda ng mga bahay natin. Pero ang bahay ng Panginoon, hindi natin maayos. Nalalaman nyo ba ito? Naintindihan nyo ba ito? Kaya, sumunod yan si Isra. Isra was a priest. And he went there and talked to the people. And they started the rebuild. The foundation was there, but they stopped. Bakit? Kasi napapagod sila. Mas importante pa rin ito ang kanilang mga pagtatanim, ang kanilang pagtatrabaho, pagpapalawak ng kanilang lupain, yun pa rin ang importante sa kanila. Doon, andyan na si Isra. Napag-aralan natin yan sa book ng Isra. Amen. And then God had to send down Nehemiah. Hello. Nung bumalik si Nehemiah, andyan yung pabor ng Panginoon. Wala namang kayamanan si Nehemiah. Pero sabi ng hari sa kanya, sige, yung dadaanan mo, kung kailangan mo yung mga numbers, nandito yung sulat, ipakita mo ito. Meron akong recommendation, kunin mo. At kung ano man ang kailangan mo, andito yung mga chariots, andito yung mga karwahe. Lagyan mo yan ng mga ginto at gamitin mo sa pagre-rebuild ng inyong templo. When we are willing to obey God, God will provide everything we need. Pero hindi nangyayari yan sa buhay natin. Why? Because instead of believing God, we believe on ourselves. To cut the story short, the temple was rebuilt by the Nehemiah. Amen. The wall, karoon ng unity. Yung mga tao, nagrani sila, nagtulong-tulong sila, at nung nakita nila, umiyak nga yung mga old eh. Mga old folks, sabi nila, pambira, hindi ito may kukumpara, nagawa natin. But this cannot be compared to the old, original, glorious temple of God. Bakit na-mention yun sa Biblia? Aksidente ba yun na na-mention? Hindi. Para maging warning sa atin na kung ayaw natin ibigay ang best natin sa Panginoon, we will never be considered as glory and honor to God. And the temple rebuilt, and the priesthood reestablished, and the sacrifice started by Israel. Di ba, nagsama sila ni Nehemiah? Pero wala bang problema dyan? Napakatindi yung problema. Di ba, gustong patayin si Nehemiah? Maraming nagipagkaibigan sa kanya. Andiyan sila Sanballat. Andiyan si Tobaya. At meron pa ang isa. Sino yung isa? Geshem. Ha? Geshem. O yun, si Geshem. So nga dito yung church, kitaan nyo ti barbakadaan nyo, kung kitaan nyo ti Kapil Fellowship yun, baka dasan balat, kini Tobaya na ina. Kini Geshem. Diyan kita nga, at kakailian, at kakadwa.
na itipang pangruna da, di kinailan da, di profit, tikit-kitalan da. So handa nga kayat, nga tumakder iti templo, apay ayan. Because no tumakder di templo, mabawasan iti kita na tubaya kini sambala. Paano sila kumikita? Sa kanilang mga political connections. So as those returnees to Judah became more comfortable with the synagogue practice and wanted to maintain it. So ito na, dala-dala nila yung synagogue practices. Nung bumalik sila sa Jerusalem, ito rin yung kanilang pinatayo at sinundan. You got it? Yung practice nila sa Babylon, nung sila ay bumalik na sa doon sa Jerusalem, awit-awit na dito nga synagogue or traditional way of worship. Na akala nila for so many centuries ay yun ang tama. I want you to understand this. Kasi ganyan tayo. Yung alam natin, tama yung pinanggalingan natin, we do not see it in the Word of God. We do not read, we do not study, we do not take notes. Ay, hindi tayo nagbabago, hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Ganyan din ang mga ito. At napakarami pong mga grupo ito na ating pag-aaralan ngayon. So, binintay nila ito, ayaw nilang magkaroon ng connection sa templo. Bakit? Nakikita nila yung kamalian ng templo eh. At dahil may kamalian yun, ayaw nilang magkaroon ng connection. Kasi sabi ko sa inyo, yung namamahala na high priest ay political appointee ng hari na itinalaga ng Rome doon po sa probinsya ng Israel. Are you following? Jews now had two separate major religious systems, each with their own authorities. Kaya nagsasalpukan ang miyan, kaya na napag-aralan natin sa aklat ng Matthew, na itong dalawa ay nagkaisa para i-crucify si Jesucristo. Kasi yung tinuturo nila sa templo at itinuturo nila sa synagogue, nung nagturo si Kristo ay iba yung kanilang katuruan. Dahil tinanggap nila yung kanilang katuruan na totoo, ayaw nilang tanggapin kung ano yung tinuturo ni Kristo. Katulad din ng karamihan sa atin. We are here studying the Word of God. But you do not want to accept it. Kasi ang alam mo sa mga naituro sa iyo, yun ang tama. Pero kung titignan natin, ito na ito. Since did you have a Sunday school that you deal with the Word of God, verse, chapters, and books? Dito lang sa church. Hindi nyo makikita sa ibang church. So may note ako dito, disciples and apostles were a product of the synagogue. They are not product of the temple. So lahat ng mga ito, yung mga disipulo ni Kristo, ay nanggaling sa synagogue. And one of the examples there was Paul. He was trained and educated under Gamaliel, one of the great teachers of the synagogue. And one of the great teachers, what we call the University of Gamaliel. Kasi makikita natin yan sa kanyang mga epistles. Parang sabi ni Paul, actually no, kitaan niya ni Paul. Kung na yung matiadal kayo, diadal ako na nga, di ba? The Pharisees of the Pharisees. Nung amin na ito, I counted it loss for Christ. Pero may ito, wala parang silbi. Nung ako ay niligtas ng Diyos at nakita ko ang totoong katuruan sa salita mismo ng Diyos. And I hope and I wish and I pray that each and every member of this church will be illuminated just like the disciples and the apostles of the Lord Jesus Christ. Bakit? Kailangan nating lumago, kailangan nating magbago, kailangan nating pahalagan kung anong mahalaga ayon sa kagustuhan ng Diyos. So, maliban dito
sa two major groups na mga Pariseo at Saduseo, huwag natin kakalimutan yung essence. Itong essence is a group of devout Jewish sect. They are very active from 2nd century BCE. Ibig sabihin ng BCE, before Christian era. 2nd century means, sumawa ka man nila. Nakakasumasama nila. Puspus ka ba siya? Basta, 200 years before Christ, andito yung mga essence. Ibig sabihin niyan, nagpatuloy sila hanggang sa 1st century CE. Ibig sabihin niyan, 100 years AD. Nagpatuloy sila. Kaya kung tutukanin natin, 300 years silang nakibaka. They are known for communal living. Pag sinabi natin communal living, ano yung communal living? Pare-parehas yung status nila sa buhay. They have common. At habang adalat ito yung malaglagip ko, kunang garod ni or makita tayo, di istorya, early history of the Philippines, di ba? Bago nga nagsina-sina na gito ng balbalay, at may dati may isang aktong na balay, kakagyanan, iti may isang tribo. Kung tribe ka kasmarilan, iti kuna tayong tagamangkayan, ha? Kada iti may isang balay, iti nga nauurnungan nyo, iti basit pa'y kitao, nawatan. Nang habang umadaduda, agsinsina na gito. And diyan iti istorya nila kay taliwan garo nga dada diyan buwagan iti binumbada diyan batong buhay. Tumaredan and di nag-sacrifice da kung may sanga balay ijay lugwagan iti nga made of kawayan. Amin nga tatawa dada kanu diyan kita ta ti siya ta kinumpormi. Common siya. Kapag mo napadasan yung napadasan mi diyan. Dati awit-awit mo nga rulo. Mangutong diya baboy mamasilan. Nung naparasan din niya. Nung niya iti may serve na makal, nung niya iti maluto, kanan niyo amin. Kasi iti kaya na sa unang iti damit essence. They have spiritual purity. At yung pinakakilala na kanilang ritual purity is the washing. Washing of hands, washing of feet. Yan. Pinaka-ritual purity yan. Nakaduan tata, bilgan ka pa lang, nalibinis ani jay imak ng jay lalo. Unang lagay na samot nga buko. Beliefs in lifestyle, they practice strict celibacy. O, papira na ito ngayon, sinong nagpa-practice ng strict celibacy? Mga Catholics. Mga pari lang yan. O, ano yung strict celibacy? Huwag kayong mag-aasawa. Ito. Masisira lang ang buhay nyo. Nyapay. Natin maawatan nyo tisilibas Limited marriage. If you can avoid it, avoid it. Hanggang maaari, huwag kang mag-asawa. Bakit? Nalalapit na ang pagdating ng hukom. Yan. Hawan, iti sabali nga magpapappopular dito ino saan nga jay grupo iti original nga UPC. United Pentecostal Church. Iti young people kami, dati simbahan damot, ijay Lower P. Burgos. Jay Upper P. Burgos, di ayan mi, jay Lower P. Burgos da. Kaya bababayin na gito'y nag-aatidog ti bubuok da. Jay paldada, pinggana ijay, mukmukling ti sakada. Which, dagito'y da nga UPC has their own counterpart, iti oneness. Jay in rugugin da tamayo dito'y. Warehouse man ini.
Nakasya iti prinsipyo da. Mga pagay pagbagada di, because in the 1990, supposedly, that should be the Christ's second coming. Para kinala. In the 1990, but it did not happen. And then kung hanggang 1990, year 2000 kaya. So in just that year, pinakasikat niya, millennial bug. Oh, hindi rin nangyari. Yada ka taga daming bro na dyan nga, explain ko kung nakinyada. Dati man ti Biblia, but they do not believe. Why? Because they have their set of doctrines. They have their own oral traditions. At sabi ko, sige, pag hindi nangyari ang sinasabi ko, yung sinasabi mo, sabi ko sa kanya, classmate namin ito, batchmate namin, sumali ka sa amin. I'd rather see you as a Bible believer like me than to stay in that. Hindi nangyari, so nahiya na siya ngayon. I think nagka-split na yung one day, naging 3 na eh. Saka yung UPC na split din eh. Sinong nag-split sa kanila? 3-4. So, ang kailangan yung gagayin yung kamsan. At dahil dito yung damay nga, handa nga hindi ka popular tata. Limited marriage, strict living celibacy, isusunod na pa ito eh. Ang kanyang mga sasawa, tabakan mo, dugtong, di pa nagsubli ni Kristo, masikong di bakit mo, kakaasi kayo lain, ang kayo mga makataray. Wow! Nakakasi lang tiyanak kayo, ganak kayo, ay, wala. Umayon ni Kristo, that's their belief. And 1990 had passed, 2000 had passed. Alam niyo kung bakit hindi nangyari? Because God is proving that they are not right, they are not true. And yet, because people are blind, they still stay. They still join them. Because they are blinded. They do not see the Bible as it is. And they do not want to study the Scripture. Ano dala-dala nila? Traditions, doctrines. So, held property in common. Yan, pare-parehas. Focus on apocalyptic theology. Ito, yung apocalyptic theology is the second coming of the judgment of God. Believing they were living in the last days. Yan. Ito yung mga essence. They were intensely devoted to studying and copying biblical text, preserving the Dead Sea Scrolls. Ito yung magandang contributions nila, yung Dead Sea Scroll. Kasi, yung Old Testament manuscript and New Testament manuscript, lahat po yan ay ni-refer sa Dead Sea Scroll na nahanap lang ito in the early 19th century. Okay? So, dito yung scripture da. Agpaspasan naman yung pag-alala da, yung dyan doktrina na gano'n, very extreme. And these have the distinction from other group. Unlike the Pharisees and the Sadducees, the Essenes withdrew from mainstream society. In sinada iti pagpagida, nagbalita nga too much conservative and too much independent that they do not want to mingle with society. So, ayaw nila magkaroon ng corrupted influence of the temple. So yan, katulad ng mga Amish, katulad ng mga Mennonites. These are actually the products of the Essenes. Pagkatapos binabasa nyo, yung binabasa nyo kasi patungkol sa kanila are the good side. Pero hindi nyo makikita, hindi nila sasabihin yung bad side. Kaya mag-ingat kayo kasi kastig-kastig kuman. There are many even Baptist pastors. Kahit ano nga, balik nga kasi, no, kung nakanya, ba't nagipit ba? Saan yung kanil Biblia? Tapos namamuhan nito siya, sino nagipit nga group? Some scholars speculate that John the Baptist may have been associated with this group. But we have found out that nowhere that John the Baptist was called an Essenes. Pero sabi ng mga Baptist, ay mga Bible scholars, anong sabi nila? Kasi si John the Baptist ay namumuhay siya sa wilderness, di po ba? At ang kinakain niya ay honey at lukos. Lukos. Ganyan ba? Oh, kita tayo ni John the Baptist.
Low maintenance siya. Pero kung titignan mo yung damit niya, ang mahal, di ba, leather? Yung damit niya, animal skin. Ang damit ni John the Baptist. Sabi ng mga scholar, si John the Baptist ay isang essence. Kung bakit ko tinuturo ito, para maintindihan tayo na pag sinasabi na lang si John the Baptist ay essence, no, is not. Karalo si John the Baptist, pinsan ni Jesu Cristo, di po ba? Anak siya ni Elizabeth. Si Elizabeth. Na siya ang naging forerunner. Kaya ko, kasi mayroong parehas sila kasi ni John the Baptist. Tinuturo ng mga ito yung repentance. At yun din itinuturo ni John the Baptist. Ay sabi ng mga Bible scholars, ay, si John the Baptist ay bibro ng essence. No, siya ay bibro ng Baptist. Kasi John the Baptist yun eh. And the second one is, or the fourth one is the Samaritans. Bakit ko na mention yung Samaritans? Because later on we'll find out that Stephen was actually a Samaritan. Stephen was raised, he was born in Samaria. That's why he is called one of the Samaritans. Makinig kayo dito. The Samaritans claim the law of Moses, but use the revised version of the Old Testament. Meron din silang scripture. Lahat na yan, meron silang scripture na ginagamit. Katulad din natin, may mga Bible still. Yung iba lang dito kasi yung Bible mo, either New Testament or Old Testament lang. At yung iba dyan in Romans na lang. At yung iba Gospels na lang. At yung iba naman, yung Pauline epistles na lang. That's how churches today define their theology and their doctrines. Makinig kayo dito. They are disconnected from Jerusalem temple since they have their own temple at Mount Gerizim. So remember that? Yung Mount Gerizim is where Shiloh was located. Or Shiloh is located. So amo yung kaniti Shiloh. Remember when Solomon died? At yung kanyang anak na si Rehoboam, di po ba? You remember the story of Rehoboam? Sabi ng mga advisor ni Solomon, Rehoboam, ang talinaod, iti peace and prosperity, iti dito yung nga pagarian, no, matulad mo kumani amang nga ni Solomon, kung bawal-balin, ibababang jay tax nga may bayadan itang tao. Namanyati ko na di Rehoboam. No ni amak, kat kastoy kita muduna. Siyak, kat kastoy kita mudok, kita mudun ti sakana. So we went on to increase the taxes and to make the life of the people hard. Kaya nagkaroon ng rebellion at ang pinili ng nag-rebelde ay si Jeroboam. Jeroboam was a servant, but he was promoted to become a king of the northern kingdom. He became, gabitin na natin ito, na-split na yung 12, 10 na lang, 10 in 1 half, balik yan eh. Saka 1 in 1 half na lang yung naiwan dyan. Ito yung Judah, North, South. At ito yung Israel. Ephraim, Short, or North. At sabi ni Jeroboam, yung first decree ni Jeroboam, makinig kayo dito, every split is not a blessing from God. Sinasabi ng mga pastor, blessing daw. Hindi! Ang blessing. Pag naghiwala ba yung mag-asawa, blessing? Nahati yung pamilya, blessing? Oh. Anong first decree ni Jeroboam? Taan ko nga kaya't magsasabat kayo nga kanayon ni templo. So nga tatlo na remedyoan data, at patakder tayo di templo tayo, dungoy kayo nga duwa, teacher kayo nga duwa. Pagpatakderon tayo data, Jay Shiloh. And then we will appoint our own priest. Kung anong ginagawa nila doon, gagawin din natin dito. Ang importante, huwag kayong pupunta doon. Maganda, political yung advice ni Jeroboam.
At yung advice ni Jeroboam yan, for 1,000 years, it did remain. Even during the time of the Lord Jesus Christ. Kaya yung mga Samaritans were seen as a lower class of believer. Hello. The fourth faction after the Pharisees, the Sadducees, and the Essenes were the Samaritans, shunned by the Jews of all the other factions. Hanggang na kaya't apa yan? Because they are mixed breed. Hindi sila puro. Alam natin na yung ma-exile ang Northern Kingdom. So, meron nang naiwan doon sa Samaria, pero doon ang nakontaminate ng intermarriage. Kaya kung meron mang mga pinanganak dyan na Hudyo, hindi sila puro, hindi sila native, sila ay mistiso. Nawatan nyo? So ano, pili ka ti boyfriend mo, ilo, pili ka ti Samaritan, mistiso. Natigat mo, mistiso, inunitik. Siyempre, biblically speaking, dapat native. Di ba? Para puro. Oh. Kaya yan ang dahilan kung bakit they are despised. Kaya pagkwento nga doon sa Samaritan eh. Ano yung unang dumaan? Sino yung magkwento doon? Ikaw? Ikaw. Sino nagkwento sa kwento ng Samaritan? Ha? Sino yung unang nagna? Priest. Oh. Sino yon? Nanggaling sa templo. Di ba? Sino pangalawang dumaan? Levi. Oh, nanggaling din yan sa templo. Ano ba yung sumunod? Ha? Samaritan na. Oh, nandiyan na yung taga-Samaritan, pero yung taga-Samaritan yung tutulong. Ibig sabihin yan, yung kwento dyan, hindi dahilan na yun ang pananaw nila sa isang tao ay wala nang mabuting gagawin. Yun. Yun ang kwento dyan eh. Ay dapat maawatan talaga dito. So yung pangatlo dyan ay panglima, meron po yung zealots. Dinagdag ko ito eh, 4 lang yung sa lesson natin, 4 lang yan, pero dinagdag ko yung zealots. Bakit? Mamaya makita niyo yung kabuuan niyan. Yung zealots, sila po yung radical faction. May have been associated with the group called Sicarii. Have you watched the movie Sicarius? Hindi din napanood yung Sicarius? That was a very beautiful movie, di ba? Yung pinatay yung kanyang mga anak, mga drug lords, at siya'y naghiganti, naging assassin siya. Yung mga binibuyan, pusublihan natin binibuyan yun. Hindi, pelikula ng Fernando po, ano naman malakas? Ha? Hindi, title lang yan, Mr. Kagana. Batang Quiapo, niya ba yun? Kardo niya, Kardo. Medyo tayo mo yung mga istorya. Actually, it's okay. So ito, dedicated in overthrowing yung zealots, yung pinakamain agenda nila is to get free from the influence of Rome. To the Roman rule in Judea and to establish a strict theocracy. Hindi sila kailanman, oy, makinig ka. Oy, praning na ka-Bible mo. Mabalik ka, i-close mo na tata, download ka, nag-take note ka. Dahil di kapanunutan na ito, agkaroon lang ikital na kung freedom na nga dayaw kiniya po Diyos no ma-eliminate iti Roman Empire. Kung titingnan mo yung kwento, parang isang puto na lumalaban sa isang kalabaw. Yun ang size eh. Pero dinintay that kind of agenda. Ang tawag sa kanila ay zealots. They believe God was the rightful ruler of Israel, which is true. Pero yung pananiwalang ito, nasasaklupan ng political agenda. Ito, mag-ingat tayo kasi maraming gumagamit sa pangalan ni Jesus in the name, in the word of God, pero ang target nila is political in nature.
Tulad ngayon, maraming sumisigaw ng anti-mine. Pero kung titingnan mo, the back of that, sinong nagtuturo ng anti-mine? Walang iba kundi mga komunista. Gusto nilang manatili ang kahirapan. Ayaw nilang magkaroon ng improvement. Ayaw nilang magkaroon ng sinasabi natin na mga investors. Bakit? Para maging patas lang. Tulad ng mga isens. Pantay-pantay tayong lahat para mamundok tayo. Katulad din yan ng mga selos. Active in the resistance movement leading up to the destruction of the temple in 70 AD. Actually, sila ang mga pasimuno dyan. Kung merong kaguluhan, sila yung nagpapasimuno. Kaya kung titingnan natin in the book of Acts, sumusunod din sila sa ginagawa ni Paul. At ginagamit nila yung mga kaguluhan niyon to promote their own agenda. Sila din ang mangyari. The very sikat during the Marcos regime, the bombing of the Plaza Miranda, di po isang rally yun, pero ginamit ng mga kaaway yung isang rally na supposedly a peaceful rally at binumba nila yung mga andun sa entablado at nangumatay yung mga magigiting na politiko. So, that is the reason why na-declare yung martial law. Ano nga mo din? High school? Ano nga mo? Kaya mo yung video. Ako na kawanan. So ngayon, aside from that, they were also expectant of the political Messiah. Kaya nasabi ko sa inyo, ang Panginoong Kristo, siya lang ang rightful ruler ng Israel. Meron silang isang tama, pero kung paano nila pinapahira yan ay sa mga political agenda nila. Ngayon, balik tayo ngayon as we conclude yung chapter 6. Sabi ko sa inyo kanina, at sabi doon po sa earlier part dito, na in chapter 6, meron po mga membro ng templo. There were priests who joined the early church, right? Tama ba? There were priests who joined the group of the disciples and they become believers. So nanggaling sila sa templo, sumama sila sa yung grupo kasi noon, they were not called church. Later on, nagtawagan silang church. Pero sinasabi sa Biblia na church lang sila. Pero originally, they were called as member of the way. The way. Ito ang tawag ni Jesucristo sa kanya, I am the way. Kaya siya sumusunod sila. Ang kanilang group originally were called the way. They were later on called as church in Antioch or Christians in Antioch. So dito, aday ti membro iti Sadducees nga nagbalin nga believer. And then adadag ito yung dalang membro iti Pharisees nga nagbalin nga believer. And most of them were actually the disciples of the Lord Jesus Christ. At kung titingnan natin, karamihan sa kanila galing dyan. Pero meron din ang galing sa Essens. So lahat ito, kung dudukitaan sa kagituida, actually kung nag-graph ni Bible scholars nga, may sa kanagitaan at ni John the Baptist, the forerunner. And then sa Samaritans, andyan po si Stephen, because Stephen is what was mentioned in verse 8 up until verse 15 at hanggang dito po sa chapter 7. Nakasa natin last week yung chapter 7, napakaganda yung kanyang pag-rehearse sa history ng Israel. At kanino nalaman ito? Nung kitaan tayo kami, anong nga iti? Actually, dublin nyo kanino basahin niya i-rehearse ni Stephen dito eh. Noon niya iti pakamo na iti history, kat nakabasi diya grupo na nakabilangan na kalagay na Samaritans. Di panakamo na, kanya di panakamo iti Pharisees, kanya di panakamo iti Sadducees. Di panakamo iti Samaritans. So, masa ko na kahit, magpiprinsa kada kayo, at ibagbarak niya background, sila niya kayo, mga tinulapuan na, mga adresa na nagito, because these are very essential para maintindihan natin kung ano yung mensahe. I'm not speaking of one verse dito at ipini-expound ko yan. Ganyan ang ginagawa ng mga motivational speaker. Ganyan ang mga ginagawa ng mga leadership speaker. But that is not the way to preach the word of God.
At ngayon yung zealots, dalawa po yung membro dyan. Sino yung dalawang membro dito? Ako, sino dyan membro iti zealot? Na nagbaling na disipulo ni Isu Cristo. Ha? Kumita kita rin ng strong. Sino? O sige, Hans. Parang isumat niya ako. At bubog kayo na lalo. Bridger. Hindi man ba? Pero hindi ka man. Hans, hindi ka man. Pagsinuhan naman ni Bridger. Makakabay kayo mga nagdadatunan yung mga mapupugura ni Bridger. Bridger, hindi din ba isipulong ni Cristo nga membro ni Essence? Zealots. Ay, Zealots? Usay, sino? Simon the Zealot and Judas the Sicaray. So, dalawa po sila. So, nakita nyo, kasano ang pinick up ni Jesus Cristo, he picked from different religious groups. At nakapinili, di may isang nga grupo. Amen! This is a wonderful how the gospel works. Kalau kita nyo dito yung kapsat, nag-ibig ang zealots. Pagkakala kayo, isang ay dinakita ni Judas Betoy, nga dyan political leader na gaya nga ni Cristo, kat willing nga matay, nga sakripisyo, handa nga kayat ni Jay. At kayat na, kat Jay leader nga kaslaki ni David, nga mangalat espada, kat willing nga tumagbak. Nga iso iti narami ni Peter, hindi piningasa na Jay lapayag ni Marcos. Tama? Kaya na-discourage itong si Judas at ipinagkanuro niya yung kanyang Bisaya kasi yung expectation niya ay taliwas sa ginagawa ni Jesus. Ito ang matindi. Yung expectation natin, pag taliwas ito sa salita ng Panginoon, ano ang susundin mo? Yung expectation mo, yung gusto mo, o yung kagustuhan ng Diyos? Sa huli, nagsisi si Judas. Pero kanyang pagsisisi is not repentance, but remorse. Mas pinilit niyang wakasan yung kanyang buhay kaysa bumalik kay Jesus na yung ginawa ni Peter. Makita yung diferensya doon. Kung lukudan yung tibasol da, mas nadagdagsan dyan basol ni Peter. Malamdaman, I describe ko to ni Peter kadakay because he will be our subject after this Sunday school. So kita kalian din kapsat, napag-aralan na natin yung mga Pariseo, mga Sadiseo, yung mga Essens, yung mga Samaritans, at yung mga Zealots. So ito yung pinakaminor sa kanila. Kasi kukunti lang sila. Pinakamarami dyan ay yung mga Pharisees. Bakit marami sila? Kasi marami yung mga synagogue. Yung mga sa templo, napakakwa niya, napaka-formal yung mga membro sa templo. Pero lahat yan, nakita nyo na ito, nag-unite da amin, tapno, dadaulan da, iti ministry nga niluyan ni Jesus. So, dagito na iti nakabututong garihan yung kapsas. That's why I'm asking you and keep telling you that study the Word of God kasi darating yung panahon that even our very faith will be challenged. Lalong-lalo na pag lumabas yung pseudo Messiah. Ay, ito yung dyan Messiah. Even the very elect, the Bible says, will be deceived. At hindi mo alam yung Bible mo, hindi tayo madideceive. Pero pag alam mo ito, you will remain steadfast in your faith. So that concludes our lesson for today and prepare for chapter 7. Tumakot tayo in let us pray. Apo Diyos, na malaydayaw, yaman kami. Iti na ito'y nga panaka-conclude, iti chapter 6. Pangasim Apo Diyos, akas adadalot bidag ito'y. Magrapo, iti pamati at talami. Mapisyar bidag iti nga sasaon at maibyan. Tulungan na kami Apo Diyos. Haan nga dageda karigagay niyo.
aspirations mi, minukayat mi, iti matungtungpal mi dito, kaya adadag ito ito nga di mga klase iti religious people. Yung pangasi mga po Diyos ka. Akas adatin sa lakan mo kinyado, da kami ako Diyos ko. Kaya gagayan mi nga magsuwod na tayo iti pagayan. Mabalin nga ma-challenge kami, mabalin nga ma-review kami, mabalin nga po Diyos nga makulintar kami. Akseptaran nila dito eh. Nula nga po Diyos, sumaysaya, tikas kami, ang gaya ko ng sa bigot siya. Mga asim nga po Diyos, talo katam, iti kapanunutan, iti tanggalmaysa. At salamat ako Diyos, iti dito magundaway, yung ulan ng tarapilitan ng anak mo. Bisitas kang gagayin, ngayon niya po ng dito. Madayang tinagan mo, is to be prayed in Jesus' name. Amen. Amen.